As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. Magandang hapon mga kabisdak. Pakinggan lang ho natin itong payo ni Tatay Digong sa kanyang matagal ng kaibigan na si Pastor Kibuloy na naharap ngayon sa mga akusasyon at naglabas na nga ho ng 2 warrant of arrest. Bilib ako dito kay Tatay Digong. Napakatalino talaga. Abogadong-abogado, prosecutor na prosecutor. Pakinggan nyo po kung ano po ang payo ni Tatay Digong. Mapapahanga po kayo dito. Narito po ang bidyong iyan. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Oh. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ba search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy? You would have to get another writ. Search warrant. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos ka na, napagod ka na, you'll become a member of the Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Recruit na ni Pastor. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, kaawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? Pag gusto ninyo sa impyerno. Si Antivirus. Si Dayunyor. Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi nyo mahanap. It's ewan ko, Tamayong malapit dyan na malaki ang Tamayong. Malaking malaki. Ayan po, may sense of humor talaga si Tatay Digong. Nagbigay pa ng tip sa mga media. Alam nyo, nagustuhan ko dito kay Tatay Digong kasi kahit pa paano, hindi siya totally biased na kaibigan. Simple lang naman ang payo niya, kung ako bilang isang abogado, siyempre, sumuko ka at magpiyansa ka kasi billable naman talaga eh. Except na lang yung bagong labas ngayon na human trafficking. Hindi natin alam anong sitwasyon doon ho. At sa isang banda naman ho, simple lang din naman. Aba kung sa tingin mo, hindi patas ang pagtingin ng administrasyong ito, nasa sa inyo. Kung susuko ka ba o hindi. Napaka-safe na payo ni Tatay Digong dito kay Pastor Kibuloy. Na para sa akin guys, sasakit ang ulo dito no Antivirus. At ni Dayunyor at ni Mamshi. Tingnan nyo, babatuhin na naman si Tatay Digong ng issue tungkol sa statement nito ni Tatay Digong. At kung ano-ano naman ang maiisip nilang masama. Ako para sa akin guys, no,
May karapatan naman si Pastor Kibuloy talaga kung ano ang dapat na gawin niya. Kung nakakabuti sa kanya na hindi muna susuko, sige, desisyon niya yun. Siya na may hawak ng kanyang buhay. At si Pastor Kibuloy, matalino naman yan. May sarili namang diskarte rin ho yan. Kung susuko si Pastor Kibuloy, sa tingin niya, na panahon ng humarap siya sa mga akusasyon, kung sa tingin niya ay ligtas siya sa kanyang pagsuko at pagharap sa mga ibinabato sa kanya, walang problema din yan. Kaso sa tingin ko, hanggat hindi ho mangyayari yung request ni Pastor Kibuloy sa Marcos admin na hindi siya pakialaman at hindi makialam ang putig itlog sa kanyang kaso, ang kinakatakutan niya kasi yung extraordinary rendition na sa tingin ni Pastor, patibong lang itong mga akusasyon laban sa kanya at ang in-game ay dadamputin siya ng mga kano at hindi na makapalagpa. Yan lang naman ang gusto ni Pastor, yung kasiguraduhan na pag sumuko siya, ay safe siya, ligtas ang kanyang buhay at hindi siya tatablahin ng Marcos admin. Kaso, alam mo naman, ang Marcos admin, matindi ang inggit kay Pastor Kibuloy, lalo na si Mamsi, lalo na si Hontiveros, na talagang pinipersonal na ng todo itong pastor na ito na wala namang kasalanan talaga. Para sa akin, sa akin lang ito guys, wala akong kontak kay Pastor Kibuloy at hindi ko siya nakakausap. Kung ako lang kung ako lang talaga ang masusunod dito, gawin lahat muna ng legal team ni Pastor Kibuloy ang pwedeng mga remedyo para mabasura itong mga warrant of arrest labang kay Pastor. Yun nga sinabi ni Attorney Tolentino ni Senador Tolentino na mag-file ng motion to quash para mapawalang visa lahat ng warrant of arrest ni Pastor Kibuloy kasi 4 years ago na ho yun Hindi na pagdesisyonan, lampas-lampas na, kumbaga overdue na po ito na pilit binubuhay ang patay na kaso ng Marcos admin para lang may maibato kay Pastor Kibuloy. Alam ko naman, may laban naman talaga kasi walang bagong ribat, walang bagong ebidensya, walang bagong witness. Same lang din yung akusasyon na personal lang ng Marcos admin si Pastor. Malay natin, biglang lumabas si Pastor Kibuloy pero nasa EDSA na kasama ang 7 million na membro ng Kingdom of Jesus Christ.